my goodness, mga minamahal. Ito na talaga na pagbigyan itong si Vice President Sara Duterte, and literally, ito na yung masasabi kong hinihiling niyang wish command na bloodbath. Kasi imagine nyo for the first time in the history, nag-appoint po, nagtalaga po ng spokesperson ang House. At biruin nyo, guess what? Kung sino yung kinuha? Walang iba kundi yung anak ni Representative Benny Abante na si Attorney Princess Abante, yung sumupalpal kay VP Sara Duterte nung dumayo itong si Sara sa kanilang distrito at nambastos. Bloodbath malala. May Attorney Claire na nga na talagang literal na napapaiyak sila. Tapos meron pang isang matindiding babae na pumasok sa administrasyon na si Princess Abante. Ano na lang kaya ang reaksyon ni VP Sara Duterte dito? Actually, tama lang naman mga minamahal na mag-appoint ng spokesperson yung House. Kasi masyado ng masyado ng napaka-red flag ng mga fake news na pinapakalat sa House at hindi kakayanin yun lahat ni Attorney Claire Castro. Pero, sabi pa nga, diba, mas nag-work ang dalawang utak. Diba, mga minamahal? And I think, mukhang malilesen na yung fake news na ginagawa ni VP sa House man yan or sa ating presidente dahil meron na pong talagang literal na susopla sa kanya. Ito yung balita mga minamahal. Pakita natin sa inyo. You know, Princess Abante named first ever House spokesperson. Talaga nga namang nabigyan ng title. Pinakauna in the Philippine history na magkaroon ng spokesperson ang House. Basahin natin ang balita. The House of Representatives has a new spokesperson in the person of lawyer Princess Abante, daughter of outgoing Manila Representative Benny Abante. So ngayon, ito mga minamahal, mas maganda panoodin na lang natin yung video, yung tagapagsalita na kumukontra laban sa mga fake news na ginagawa ng kabilang poon. Ayaw talaga natin ng fake news, so kaya kailangan mas maging maayos yung mga pagpapaliwanag natin ng mga polisiya na binabalakas ng Kongreso. Sa kauna-unahang pagkakataon, naglagay ng tagapagsalita ang House of Representatives. Siya si Attorney Princess Abante, anak ni Manila 6th District Representative Benny Abante. Naging 3-term councilor ito sa Manila City at tagapanguna ng Manila Public Information Office. Ayon sa abogada, sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng House of Representatives, kinakailangang mapaigting nito ang pakikisalamuha sa publiko. Itinagang spokesperson ng Kamara si Attorney Abante para sa nalalabing panahon ng 19th Congress. Madami na kasi din tinatalakay ngayon ng mga issues, Kongreso, the various committees. There's a need to strengthen the communication mula sa House to ensure yung tama at katotohanan ng impormasyon ay ibababa natin sa mamamayan. Suportado naman ng ilang kongresista ang paglalagay ng tagapagsalita ng House of Representatives. Para maintindihan po nila kung anong mga issues na nangyayari po dito, kung ano pong mga ganap. So that can only be a positive. Epektibo ngayong araw ang appointment ni Attorney Abante. Yan, mga minamahal, diba? Sana tinanong din kung katulad din ba siya ni Attorney Claire na lumalaban. Kung patola din ba to or hindi. Dapat may ganong tanong eh. Diba? Sige nga sa mga mayroon bang ganong question? Kung patola. Eto, may nag-send agad sa atin. Diba kung patolera nga ba itong si bagong House spokesperson na si Princess Abante. Okay, panoodin natin mga minamahal. Of course, mga binabanatan sa House of Representatives, minsan may luta, pero minsan fake news. Bakit tayo po ba'y maging parang patolera na spokesperson? I don't understand yung patolera na spokesperson. I understand that we need to have an effective communicator, and that's what I intend to do with the help of all of you, of course. Sir, how do you communicate with us, House Media? Are you going to hold regular press conference? We're working po on how we will
schedule, if there's a need to conduct regular briefings. But I think a lot of you has worked with me, both sa Congress with Congressman Abante and Mayor Hani. You know how accessible I am, no? And I will try to answer your questions as soon as I have the information to answer them. Not necessarily the impeachment trial. I think, of course, as part of the House, we would have the general information of what will happen sa impeachment proceedings. But I think the day-to-day, I believe that they will also have their own spokesperson or people that will be authorized to speak about the day-to-day and the details of the impeachment trial. Okay, so sa madaling sabi, hindi ko sila papatulan ng pambabastos. Papatulan ko sila ng totoong news. Magaling, maganda. Pero you know what, mga minamahal, magandang combination yan. Lalo pa tingnan nyo to may papakita akong video kung paano nanupalpal noon itong si Congressman Abante. I mean si anak ni Congressman Abante, kung paano niya binaon sa hukay itong si VP Sara. Nawawala yung wait lang. Kaya takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para bastusin, para siraan ang aming congressman na dilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Sapul. Diba? Binastos ba naman ang ama? Talagang ang anak mismo ang gaganti. Anyway, basahin natin. Abante said her term starts immediately and that she will be communicating updates from the House leader. However, she clarified that she is not the spokesperson for the House prosecution. Okay. Paglilinaw niya yan. Pero sa House, siya yung spokesperson. Pero sa prosecution, hindi. So, panel in the case of Vice President Sara. So, a statement from the office of the Speaker, Martin Romualdez, reaffirmed that Abante's appointment aims to counter disinformation and improve the House messaging to the public. And I hope na mas humaba pa yung term mo dyan. Kasi ang alam ko, hanggang 19th Congress lang talaga siya. Pero hoping sana na makita pa natin siya sa ibang larangan na kung saan meron pa siyang nakikita natin yung vision and mission niya na ginagawang maganda para sa ating bayan. Tungkulin na magandang ginagawa sa ating bayan. So, kami mga vloggers, saludo din sa'yo. Congressman, new spokesperson, di ba? Princess Abante. Dahil isa ka sa mga taong deserving para sa pwestong yan. Matapang, may paninindigan, hindi natatakot, hindi nasisindak. Sa madaling sabi, lahat ay nasa iyo na. Paras lang kayo ni Atty. Claire Castro. Magaling, matindi, maangas. Talaga nga namang walang kinakatakutan. Anyway, mga minamahal, tingnan natin. Let's see kung ano yung magiging initial reaction. Ni Vice President Sara Duterte patungkol nga po sa issue. Naubo naman ako sa pagka-appoint. Diba? Hindi pala issue. Sa pagka-appoint ng new first ever spokesperson ng House. Alright? Sa mga minamahal yun po, pahingin lang po ako ng comments ninyo, likes and share, and also mga minamahal, don't forget to click the subscribe and hit
always notification bell for more update. Yun lamang po. Ingat mga kababayan.